Ako si Lieutenant Colonel Lawrence Sanuan. Currently, ako yung commanding officer ng 3rd Scout Ranger Battalion, and just recently, I was awarded the Cavalier Award for Special Operations. So, ikukwento ko sa inyo ngayon yung pangalawang enkwentro namin nung test mission namin. So, bago pala yun, sa Ranger kasi, sa Scout Ranger course, kapag ikaw ang unang na-enkwentro, meron kang parang rite of passage na pwede ka munang mag-relax. So, after the operation, nung na-encounter kami, bumaba kami sa headquarters ng 1st Scout Ranger Battalion. Sinalubong kami doon ng mga classmate namin at saka ng mga organic. Parang binigyan kami ng hero's welcome. So, siyempre, tuwan-tuwa kami kasi dumadaan kami doon sa gitna nila. Kino-congratulate kami. And then, nung makapwesto na kami, naglapitan sa akin yung mga ibang classmate ko na officers, enlisted personnel. Tinatanong ako, anong pakiramdam nung na-enkwentro? Ang sagot ko, parang FTX lang. Yeah. Pero nung time na yun, siyempre, nandun na yung halo-halo na lahat. Yung kaba, yung adrenaline. Pero siyempre, as a Scout Ranger, na-maintain pa rin natin yung composure, and with the assistance ng mga veterano na talaga na nasa companies, ay nagampanan namin lahat yung mga kailangan namin gawin doon. Pero iba yung pakiramdam ng first encounter. So yun yung nabinyagan ako. It was in 1998, July 1998. So after that, nagkaroon ulit kami ng mission planning. Dahil kami yung unang na-enkwentro, privilege namin na ilagay kami sa PCP. So kasama lang namin nun ay yung mga battalion headquarters personnel with the battalion commander, si Lieutenant Colonel Jesse De Llosa. So nag-operate kami nito. Natatandaan ko nito, nag-standby muna kami sa Matarling, and then from there, Lantawan area naman yung operation namin. So ang main effort nun, yung team ni Lieutenant Milana. So confirm din yung kalaban. Pagdating ng madaling araw, natuntunan nila yung pwesto ng kalaban. Nakalimutan ko na rin kung yung exact location, pero Lantawan area. So, na-locate na nila, nakita nila visible sa pwesto nila yung armado. However, pag maneuver nila, nagkaroon na ng putukan, merong body count sa kalaban. However, yung napwestuhan ni First Lieutenant Milana, nandun din pala yung kalaban. So, mga kubo siya, series ng kubo, ang nakikita nila yun sa malayo. Pero yung nag-maneuver sila, pag pwesto nila sa isang kubo, nandun din pala yung kalaban. So, natamaan sa dibdib si late Milana, and unfortunately instantly namatay na rin siya doon. So siya yung kauna-unahan naming casualty, and siya lang yung isa din sa namatay sa klase namin. So umalis na yung kalaban, pero may body count, bumaba ulit kami, AAR, after ilang days, mission planning ulit. So nagkaroon kami ng pangatlong lakad. Itong pangatlong lakad namin, hindi siya major encounter, pero nagkaroon ng encounter, walang body count, bumaba ulit kami, and then yung last na encounter namin, ito talaga ang isang major encounter. So, yung isang combat group ng class namin, SR Class 132, ay sinip sa, kalimutan ko na yung lugar, pero binangka sila, tapos nagdock sila sa isang coastal area. Kami naman, galing kami sa land. Lantawan area pa rin to. Ang kabady namin ay 10 company pa rin, tapos yung isang combat group, ang kabady nila yung 12 Scout Ranger Company. So ang inoccupy namin, 2 ridge line, tapos yung isang combat group ng estudyante with body company, 11 company, galing sa coastal area, paakyat. And then meron ng sighted sir na may sighted na nakabonet. Yung mga estudyante nun, nagbonet din kami. Mm-hmm. So tumawag si CEO ng 12 SRC, si Captain Suderio. Sabi niya, lahat ng estudyante magtanggal ng bonet. Magtanggal kami ng bonet. Pagtingin niya, nakikita nila na nakabonet pa rin. Confirm to, kalaban to. Mm. So tinawagan na. Ang nando sa baba, ang team leader sir, si then Lieutenant Juni Agoncillo. Siya yung nagdala doon sir sa baba. Juni, shout out o G8 Philippine Army. So siya yung nagdala doon sir sa baba.
So sila yung naging main effort, kami supporting effort dito. Pero sabi ni nakulong na kasi sir yung kalaban Sabi ni Sir Suderio, tumawag na tayo ng field artillery support. So yung unang putok sir ay galing sa FA. And then after the rounds ng field artillery, inassault na nung isang combat group doon. So nakuha namin doon sir 3 body count and then recovery ng mga firearms. At nagulat kami sir, ang kalaban merong GPS. No? May GPS sir. Way back malaki. 1998? Oh sir, GPS, Magellan GPS sir. Mas maganda pa sa GPS natin during that time. Oh, ano bang GPS natin nun? Yung parang Magellan din sir pero yung yung itim, yung parang naka-curve na ganun sir, na ang tagal makakuha ng location. So yun yung sir, Abu Sayyaf, meron na silang GPS. So yun yung na-recover nila Lieutenant Agoncillo. So dahil pang-apat na namin, tapos nakumpleto na namin yung 1 month sir. So inassume na namin na yun na yung last. Yes, tuwan-tuwa na kami. Then dahil Koprahan area, grabing lamok dun sir. Inauthorize na kami sir mag-bonfire. Tapos pinipare namin yung body count kasi isasama. Gusto ni Brigade Commander, General Suwa, na makita yung body count. So pinipare lang namin doon, bonfire na kami. Violation na nga sir Pero dahil tuwan-tuwa na rin yung mga independent, mga companies, tsaka yung umpire ng SRTS, pinayagan kami sir mag-bonfire kasi talagang grabing lamok sir. And then nag-decide si Brigade Commander na pumunta na doon. So humabol si Brigade Commander, pumasok doon sa area, tapos tinignan niya sir yung result ng operation. Then the following day, exit na kami. So nag-decide sir yung brigade and yung 1st Scout Ranger Battalion na yun na yung last na namin. Kumbaga na-achieve namin sir yung objective ng batalyon na makuha yung mga kalaban doon sa 4 na encounters namin. So, a week after, nasundo kami sir ng C-130, balik sa FSRR, and then graduation. So, yun yung unang kurso na nakuha ko sir. The more na nagustuhan ko sa Ranger because of that skill, yung knowledge na nakuha ko, na na-apply ko mismo talaga sa field, and yung coveted tabak sir, ay naikibit sa amin pagbalik namin ng Nadagdagan pa. Daming badge ni SJ pero dyan, talaga siya? Super highly qualified warrior. So yun sir, so mas lalo kong nagustuhan talaga sir yung decision na mag-volunteer talaga sa FSRR. So after that sir, binigyan kami sir ng bakasyon and then tinanong kami ni G1 bago kami nagbakasyon, o saan nyo gustong assign? During that time may tayo sir parang kasabihan na wag mag-volunteer. Pero ako sir, nag-volunteer ako sa inyo. Ikaw, saan mo gusto ma-assign? Sir, pwede ba sa Basilan, sir? Sige, Basilan ka, 10 company. Di ba nag-SOP? Hindi, nag-10 company pa ka pala muna bago ka nag-SOP. Hindi sir, hindi na. Nag-10 company ako nung sir. Tapos yung SOP, sir yun, hindi ako natuloy. Okay. Kasi ang dami nag-volunteer nun sir sa SOP. Ang mga natuloy talaga dyan sila, Sir Sam, Sir Cabunok, Sir Triste. Pero nag-volunteer ako dyan sir, hindi kami kahit sila Dagupon, nag-volunteer, hindi kami pinayagan. Gusto lahat ng officer doon sa SOP sir. Si Colonel San Juan kasi, ngayon nga, battalion commander siya, after napakadami nilang encounter sa Marawi, Lanao area, yan na naman. Back to where he belongs. Yes sir. 28 years after, brother. Sir. You're going back to Basilan. Okay, from Basilan to Basilan sir. Basilan to Basilan. So yun sir, pagka-graduate, bakasyon, after ng bakasyon sir, nag-report ako sa 10 Scout Ranger Company. Naging platoon leader ako dun sir for more than a year. And then nalipat ako sir sa 14 Scout Ranger Company as executive officer. So short-lived lang sir kasi mabilis yun. During that time, all-out war tayo sir . Kayo busy dito sa Central Mindanao. Kami naman sir, from Basilan, dadaling kami sir sa Sulu. So while going there, kinailangan namin mag-report sir ni Captain Andres pabalik sir sa FSRR. So hindi na kami nakasama ng hulo, nag-report na kami sir ng FSRR. Tapos nag-iis kami sir sa SRTS for quite a while. Nung nandun kami, naiinggit kami kasi 10 company lang ang naiwan sa loob ng headquarters. The rest are busy confronting yung mga threat natin sa Central Mindanao. Yun yung time nyo sir dito.
and then sa Basilan and Sulu. Bago pa pala kami sir, retraining pala yon, retraining. Bago pa yon, nag-retraining kami. Ito na sir yung yung Save the Princess. Sandali nga, gusto ko lang balikan yung, kasi yung Save the Princess mo, ulitin natin kasi nagustuhan ng tao how you narrated it first. Pero yung word mo na naiinggit, bakit ganun yung, naiinggit kasi lahat ng companies, lahat ng batalyon, busy confronting yung mga threat. Ang 10 company, nagre-relax sa loob ng kampo. Kasi sa atin, gusto mo action di ba? FSRR kasi, ang gusto namin, hindi sa headquarters. Ang gusto namin, nandun kami sa field. Una-una, wala ka ng kwento. Totoo. Wala kang ganito ngayon. Sir, wala kang kwento. Para kang left behind ng buong batalyon, mga companies, ang dami nilang mga sari-saring pagkukwentuhan. Ikaw, left behind ka. Left behind force ka doon. Yung sa sir, mabalikan ko lang sir, yung sa Save the Princess. Okay, ito yon kasi nakwento na ni Sir SJ nyo yung Oplan Save the Princess, pero ipapaulit ko kasi nagustuhan nyo talaga nung ikwento niya for the first time. Pero ito ngayon, kasi ito yung the definitive Ranger SJ War Stories and Special Ops. Basta, puro Special Ops to. So yun sir, sa Oplan Save the Princess, actually hindi na kami kasama dito sa operation na to. Nakaprogram na kami for company retraining. Kaya yung mga supplies namin, other equipment, logistics namin, nasa Southcom na nun, Westmincom na ngayon. So nasa Southcom na, naka-atras na kasi nga due for retraining kami. Nung pumunta na kami doon ni Captain Atienza, who was then my CO, nagkataon na yung 1st Battalion, magja-jump off na naman sir, which is in relation to this operation, yung Oplan Save the Princess. Parang nahihiya kami. SJ, wala pa yung C-130. Mag-ooperate yung 1st Battalion. Nandito lang tayo. Wala na naman kami sa action. Balik tayo doon. Sige sir, buga sir. Okay, nausap niya yung tropa. Sinong volunteer? Volunteer lang. Sino yung gustong bumalik? Lahat nagtaas ng kamay. So, pack kami, 3-day supply lang, balik kami sir sa Basilan. So nag-join kami doon sa Oplan Save the Princess. So tulad na naikwento ko, nung nag-operate kami doon, ako yung nag-lead nung operation, battalion operation. Nakita ko yung kalaban, this is in Ginanta, Barangay Ginanta, Tipo-Tipo, Basilan. So ito talaga yung first experience ko din, nakita ko yung kalaban bago mag-enkwentro. So nakita ko sila doon sa isang high ground, mismo sa sentro ng Barangay Ginanta. And then ni-report ko sa batalyon commander. SJ, kwento mo nga muna kasi sino ba si Princess? Kasi kanina nagkukwentuhan tayo. Sabi mo malaki na si Princess. Ibigyan mo muna yung situation. Si Princess, yung tinatawag namin doon na Save the Princess, ay apo ni then Mayor Furigay ng Lamitan. So nakidnap siya ng mga busayap in exchange of cash and mga baka. So hindi naman nag-give way dito si Mayor Furigay. So hineld nila yung bata, which is si Will Marie Furigay. And during that time, siya ay 5 years old pa lang. So captive siya for ilang days. Ito na yung namin, naging operation namin. So series na encounter na umabot ng 3 to 4 days ito eh. Kasi ito rin yung time na na-wounded na ako. So first day, ito yung nakita ko yung kalaban, and then nagpwesto kami. Nagkaroon pa ng negotiation dito sir eh. Negotiation. So ang batalyong commander na namin ito, si late Colonel Caldeo sir. Late Colonel Caldeo, na ang gusto na lang niya makipag-negotiate, iwan yung bata, tapos aalis na kami sa sa area nila. However, hindi nangyari sir. Doon nagsimula yung unang enkwentro namin. So in the first 30 minutes, nag-incur kami sir ng 7 wounded. So tinamaan yung mga tropa. So hinila-hila namin sila papunta sa likuran. Then meron tinamaan na naman na 90 gunner. Pinuntahan ng team member niya, tinamaan din.
Pinunta ng team leader, tinamaan din, nagpatong-patong sila doon sir sa isang Kwento mo nga, detalye mo nga ulit kasi na maganda yung pagka-detalye mo last time. So, ulitin natin. So ito yun, nag-react na kami dahil nagkaroon na ng encounter, although negotiation lang sana, pinakausap ng batalyon commander namin yung nasa kabilang bundok na mga kalaban para iwan na lang sana yung bata, which is si Wilmarie. Pero hindi pa naibibigay ang ransom. Wala Wala sir, walang ransom nun. So hindi iniwan, instead, ang ginawa nila, sila yung unang nagpaputok. So kami medyo nasa, kami nun sir nasa baba, tapos later on ko lang na-realize, nung umakyat na kami doon, talagang kitang-kita kami sa baba. So siguro na-misinterpret din kasi during that time, nag-anticipate na ako. Pinupwesto ko na sir yung isang team. So nakita siguro sir na nagmamaneuver itong isang team na to. Kaya inunahan kami ng putok. So in 30 minutes time, 7 wounded. So dito sa isang side, may 3 na wounded dito. So inatras namin ito. And then gumanti kami ng putok using the 90RR. Pagtayo ng 90 gunner, tinamaan sir. So nung nilapitan ng isang teammate, tinamaan din. Ngayon to si Sergeant Bonifacio, siya yung team leader. Sinasagip din niya yung dalawa. Actually nahihigit na niya, pero tinamaan din siya. So 3 na sila ngayon dun sir. So ako, ang ginawa ko sir, tinandaan ko lang yung pwesto nila. Umatras ako, hinanap ko si CO. Nasabi ng isang tropa, sir, wounded si CO. Ha? Diyan pala na wounded sir, si Toto. wounded, sir. So, nakita ko si CO, nakaupo na sa likodan ng punong buko. Sir, ito yung kaliwang kamay niya, sir, yung wounded. Tapos, tumatawag na siya ng medevac. So, nag-prepare na Si rin ng Lieutenant Jovito Atienza. Yes, sir. So, sir, captain na siya nun. Captain na ba siya nun? Captain, Captain Jovito Atienza. So, wounded siya nun. Tapos dito ko naramdaman literally yung ibig sabihin ng take charge. Kasi nga, lang si sir, Omar. kasi sabi niya, SJ, na-prepare naman yung LC. Pabuhat natin lahat yung wounded. Nagbibiling siya, sir. Tapos biglang sabi niya, nung bubuhati na siya, sir, sabi niya sa akin, take charge. Ganun ba? Anong feeling ng ganun? Sir, goosebump ako noon. Tapos sabi ko, kaya kong maging platoon leader eh. Kasi yung platoon leader, inuutusan lang. Pag inutusan ka, yung tactical, ikaw na yung mag-iisip niyan. Pero ako yung magde-decide para sa operation. Na ganyang kalaki? Na ganyang kalaki. Tapos may iwan dito yung mga buhay ng mga tao mo sa iyo, sa platoon leader. Parang sabi ko, kaya ko na kaya to. So siya, tinitingnan ko habang umaalis. Ako naman, iniisip ko, kaya ko na ba tong responsibility na to? So, nung nakita kong lumipad na yung chopper, bumalik ako dun, sir. Ang naalala ko, tinawag ko si Corporal Blackir, yung team leader na isang team. Sabi ko, Black, account na tayo. Pag-account niya, sir, halo-halo na. Kasi galing sa mga iba't ibang team, sir, yung wounded eh. So, na kami dun? Chapsoy na, sir, chapsoy. So, inipon lang namin. Nakabuo kami, sir, na isang section. Tapos, naiwan yung mga backpack. Lahat yun, sir, kinuha ko, sir. So, nilapitan ko si, during the time, PFC Francisco, sir. Siya yung gunner. Sabi niya, sir, yung 90RR natin nandoon. Yung backpack ng mga na-wounded, nandun din. Sabi ko sa kanya, huwag mo akong iwan. Kasi, sir, nag-anticipate ako. Pag kinuha ko, sir, ma-wounded na ako doon. Sabi ko, basta huwag mong iwan yung katawan ko. Yes, sir. So, abang siya. Ako, sir, iniwan ko na yung baril ko. Kasi dalawa yung baril ko nun, sir, eh. Dalawa yung baril ko kasi sinagip ko, sir, si Master Sergeant Demot. During that time, PFC pa siya nun, sir. Gumapang si Demot, may nakitang kalaban. Sabi niya, sir, patingan mo ko. Itong time na to, sir, wala pa tayong Scout Sniper course. Wala pa. Ito pa yung initiative, sir, nila Colonel Cabunok tsaka ni RC, FSRR, General Criste, na kung saan sila ma-assign, magte-train sila ng sniper, sniper. So kami yung na-train, kasama to si Demot, si Colonel Cabunok yung instructor namin. So sabi ni Demot, sir, patingan mo ako, may nakita akong kalaban. So gumapang siya sa harapan, gapang ako sa side niya. Pagpwesto niya, ako tumingin sa likod. Pagtingin ko sa likod, may nadinig akong putok. Putok. Pagtingin ko sa kanya, sir, may tama na siya sa ulo, sir. So grabe na yung dugo niya. Ano ni Sir George Demot? Pamangkin siguro? Pamangkin, sir. Pamangkin.
So, duguan na sir yung ulo niya. Hindi ko alam kung saan tinamaan, pero grabe na yung dugo niya dito. Tapos medyo malayo siya, parang mga 2 meters away sa akin. So, hindi na ako makalapit, sir. Siniksik ko yung... Nag-kiss the ground na ako nun, sir, eh. Hindi na ako makalapit sa kanya kasi medyo open talaga yung napwestuhan niya. Sabi niya, sir, wag mo akong iwan. Sabi ko, hindi, nandito lang ako. Abot mo sa akin yung kamay mo. May nag-initiative sa batalyon, sir, nandito sa side. Kalimutan ko na yung pangalan, sir, eh. Sabi niya, sir, nandito lang ako, saluhin ko si Demot. So, hinigit ko yung kamay ni Demot. So, sabi ko, Dems, nandun na yung tropa natin. Gapang ka na dyan. So, gumapang siya, sir, masalo. Habang gumagapang siya, ang inisipan niya, baril. Sir, yung baril ko, wag mong iwan. Ha? Sabi ko, hindi niya nadala yung baril, sir. Nandun yung baril niya. Ako ngayon, dilema ako. Sabi ko, kukunin ko pa yung baril o aatras na ako? Kaso nagbilin si Demot eh. So yun na. Nung nakita ko sir, dahil medyo open, ang ginawa ko, dito ko na-apply sir yung reverse. Ano ba tawag natin dyan? Inverted crawl? Inverted crawl. Pero reverse sir, kasi paharap ako sir eh. Pagkakuha ko ng baril niya, inisling ko, tapos ang crawl ko, nakaharap ako sa kalaban. Pag ganun. May crab na yan. Paatras sir, paatras. Paatras akong ganyan. Hanggang napunta ako doon kay sir, PFC Francisco. So siya yung gunner namin that time. So sabi ni Francisco, sir, yung 90RR natin, nandoon. Tapos yung 3 backpack nandoon. So ako sir, binitawan ko yung 2 baril. So, yung baril ko, baril ni Demot, tapos feeling ko sa kanya, sabi ko, Pakoy, kukunin ko yung gamit, pero wag mo akong iwan. Ang nasa isip ko na nun, sir, tatamaan talaga ako kasi open terrain, sir, eh. So, gapang ako, sir, panggalawan, nakuha ko yung mga backpack, tapos nakuha ko yung ibang gamit, eh, medyo malayo na ako, kinikilabutan na ako, sabi ko, iwang mo na isang backpack, atras na ako, sir. So, nakuha ko lang, sir, 2 backpack, tapos yung ibang gamit, nilagay ko doon. Sabi ko, okay na to. Tsaka na lang natin kunin. Atras tayo. So, atras kami, sir. Pag atras namin, sinama ko yung section ko, nalaglag kami, sir, sa trench. Trench? Ng kalaban? Okay. Doon ko lang, sir, na-realize na yun napasok namin, kampo nila, sir. Oo, wala bang trench kung... Oo, sir. Doon ko lang nakita. Kasi papasok kami, hindi ko yun nakita, sir, eh. Pagbalik namin, nandun kami ngayon sa trench. So, ito na ngayon, sir. So, andyan na yung kalaban. Mag-a-attempt, sir, bumaba. Si Batcom, papunta naman sa, nagre-reinforce sa amin. Pinipigil namin, sabi ko, sir, huwag ka nang pumunta rito kasi nakikita ko na, sir, yung kalaban, eh. Kasi ang bala ko, sir, atras kami sa high ground. Kasi medyo mababa yung pwesto namin. So, ang ginawa ko, sir, atras kami, dikit kami kay Batcom. Sabi ko, sir, akyat tayo sa high ground. Bakit? Clear na ba yun? Nag-line na ako, sir. Sabi ko, yes, sir, cleared na. Siya, sir, gusto pa niyang pumunta sa harap. Binubuhat na siya, sir, ni Master Bonaobra. Buhat-buhat siya. Sakto pala, sir, yung 11 company, nandun na talaga sa taas. Hindi ko alam na na-clear na nila. Buti na lang. Buti na lang, sir. So, akyat kami na, nandun na yung 11 company. So, yun yung unang araw namin, sir. No, may 7 wounded kami. Tapos, ayun, yun yung mga nangyari, yung gamit. So, yung ibang gamit, naiwan namin dun, sir. Hindi muna namin kinuha. So, akyat kami rito, hanggang sa inabot na kami ng gabi. Tapos nakasunod sir yung 14 company kasi yung 12 company sir naka-atras na rin. Yung Si Richie na noon, ang 14, di Oh pa? sir, si Little Lapid. Sir si Bayan. So nag-link up sa amin doon tapos nag-usap na kuhanin yung naiwan na gamit. Kami ni sir, Second Lieutenant Gonzales lang ang platoon leader that time. Si Edsel. Oh, Edsel sir, si Wala, Edsel. ito yung generation kasi natin, memorize pa natin mga first names lahat eh. Tinatawag kaming dalawa. Oh, mag-pick kayong dalawa. Sinong kukuha ng gamit? May usap kami, sige, pick. Kung sinong matalo, siya sir yung kukuha ng gamit. Eh, ang usapan namin, palitan lang tayo. Sige, so mauna siya. Pag hindi niya na anong hindi makuha, ako naman ang babalik. So pick kami sir. Ako nanalo. So, siya yung Ganun una. lang. Binulungan ko siya. Sabi ko, Bok, kaysa magpalitan tayo, 2 na tayong pumunta. Para isang lakad lang, makuha na natin. Plus, ayoko na sir yung babalik ulit doon. Parang katatapos na enkwentro, tapos babalik doon. So, siya yung nag-lead sir, lead. Yun yung one of the longest siguro walk na ginawa ko. Pero yung distance sir, napakalapit. Ganun kabagal, ganun katahimik, hanggang ma-reach namin sir yung kung saan yung mga gamit na inipo namin. So, nung nakarating kami doon sir, nakuha namin yung gamit, naibalik namin.
hanggang sa, yun yung ano sir, yun yung end ng unang araw namin sir. From umaga hanggang gabi. Yan ang second episode ni Colonel San Juan. Beer muna.